Usapan po natin poor circulation. Senyales na mahina ang daloy ng dugo natin. Pwede sa utak, pwede sa puso. Pag hindi maganda daloy ng dugo natin sa katawan, maraming magiging problema sa puso, heart problem, sa utak, sa kidney, lalo na pag overweight o may edad na hindi na maganda ang circulation. Parang traffic hindi maganda ang daan. So, kailangan yung puso, bumobomba siya ng dugo, di ba? Nagdadala ng oxygen, nagdadala ng pagkain sa buong katawan. Kaya pag hindi maganda circulation natin po, yan ang magiging problema. So, meron tayong 8 signs. Number 1, kung marami kayong varicose veins, lalo na kung malalaki talaga yung maugat sa paa, isang senyales siya ng poor circulation. Diba? Lalo na sa veins, diba? Hindi maganda yung pagbalik ng dugo sa puso natin. Pero hindi naman lahat ng varicose veins masama. Yung iba, dun lang talaga sa vein. Pero minsan kakaupo, matagal na katayo, o baka namamanan nyo to So, isang possible sign yon. Pangalawa, laging masakit ang paa, laging may muscle cramps. Pag masakit ang paa or may cramps, pwedeng dehydrated ka, kulang ka sa tubig, pwedeng kulang ka sa saging, sa potassium. Pero may isang klaseng leg cramps na yung pag naglalakad, sumasakit yung paa, namamanhid dito sa side ng paa. Tapos, pag nagpahinga, nawawala. Tapos, pag lakad ulit, sasakit ulit yung paa. Tawag po dito claudication Merong ganun tinatawag yung claudication, yung artery nagbabara. Actually, yung artery yan dito sa may tiyan medyo nagbabara. So, may ganung possibility. So, hindi porke masakit ang paa mo, masama na, di ba? Pero isang possible yon, lalo na sa diabetic at may edad. Number 3, manas. Siyempre, kung malaki yung manas hanggang dito sa ankle, bukong-bukong, dito sa may binti, di ba? Pag may manas, pwedeng may heart problem, heart failure, pwedeng may kidney problem, pwedeng may liver problem, o pwedeng lagi nakatayo. Hindi lahat ng manas masama, pero yung malaki ang manas, hindi maganda ang circulation yon sa katawan. Number 4, tingnan nyo yung paa nyo. Pag yung paa nyo, di ba, lalo na sa diabetic pag ito yung paa nyo, meron diyang iba na diabetic, may itim-itim, may stippling ng itim, parang kulay gray, parang freckles, pekas-pekas, tingnan nyo. So, pag nangingitim yung paa, may pekas-pekas, kulang yun sa circulation. Parang sa diabetic, nakikita ko yun Or sa may edad, matanda na, naggaganon yun, nagbabara. At minsan, yung balat sa paa, makinis. Parang makinis masyado, minsan nga, walang balahibo. Pag nagsusugat-sugat na, hindi po maganda yan. Parang puno. Pag yung puno, kulang yung tubig sa isang sanga, anong mangyayari? So, liliit yung lalabas na dahon doon, tapos maliit na yung sanga, tapos minsan nahuhulog yung sanga. Ganun po poor circulation. Kaya tingnan nyo paan nyo, diabetic o may edad. Yan po, isang sign yon. Leg sore. Number 5, ito common. Namamanhid ang kamay at paa o nangingimay, tingling, numbness and tingling. So, pag kulang ang circulation din, pwede rin yun, namamanhid. At yung isang symptom din yun. Parang siguro walang pakiramdam kung diabetic. Number 6, ito possible lang naman itong number 6, yung laging malamig. Malamig ang kamay, malamig ang paa. Minsan nga maputla o biglang nagbo-bluish pag nalalamigan. Minsan maginawing ka lang naman o payat ka lang o anemic ka. Pero possible sign din yun na hindi maganda yung circulation. Number 7, yung sa mga lalaki to, yung mahina na sa sex. Pag edad na 50 years old, mga diabetic, 5 years kayong diabetic, humihina na sa sex yung lalaki, erectile dysfunction. Pag erectile dysfunction, nagkukulang din yung daloy ng dugo sa artery doon sa ari ng lalaki. Poor circulation din yon, counted yon. So, pag hindi maganda circulation doon sa private part ng lalaki, malamang pati sa puso, baka may bara na rin yan, pati sa utak, may bara na rin, pati sa paa. Magkakasama Kasi yung ugat sa katawan, artery, talagang
buong katawan yun eh. Alam ko po to, internist and cardiologist ako. Pero maganda tong topic eh. Kasi marami ngayon, pandemic, nasa bahay lang, lagi nakaupo, lagi nanonood ng gadget, kulang sa galaw. Number 8, last sign ng poor circulation, yung laging pagod. Laging pagod, very weak. Alam ko maraming dahilan yon. Pero minsan yung mahina ang puso eh. Possible yun yung heart failure, laging pagod. Tingnan nyo kung maganda ba yung daloy na dugo. Baka low blood ka masyado o baka high blood ka masyado o baka yung gamot mo hindi mo na-adjust. Baka masyado mataas yung gamot mo, baba na ng blood pressure mo, 80 na lang, 80/60 na lang. O baka kulang ang gamot mo, blood pressure mo napakataas. Pag mataas ang blood pressure, hindi rin maganda yung daloy ng dugo. Sumisirit yan, malakas yun. Bukod sa fatigue and weak, pwede mo sabihin na parang mahina din yung pag-iisip, hindi ka na makaisip. Brain fog, mabagal yung utak, baka nagbabara na yung sa utak. Yan, no? Nagkakaedad, maraming mga small strokes, may tinatawag tayong mga mini strokes yan. Yung mga nagka-COVID, nako, tayong mga COVID, yung COVID salbahe, gumagawa ng blood clot sa ulo. Yung sa puso din, di ba? Yung laging barado yung mga naninigarilyo. Ayan, pag nagbarat to, hindi na rin kaganda yung blood flow. Kasi pag nagbarat to mga artery, mamamatay yung muscle eh. Pag humina yung muscle, kulang na yung bomba niya. Pag mahina bomba nito, hindi na dadaloy na maganda. Kailangan maganda daloy sa buong katawan para mabuhay. Ganun lang yun. Pag nagbara sa puso, heart attack. Pag nagbara yung daloy na dugo sa utak, stroke. Pag sa kidney failure. Lahat po yan. Pero meron tayong mga tips. Nasabi ko na itong 1 to 8. Balikan nyo na lang kung hindi nyo napanood lahat. So, sa tips, 10 tips na gagawin at ilang tips na wag gagawin. Doon muna tayo sa wag gagawin para hindi magbara yung mga ugat, Don't cross your legs. Yung mahilig mag-cross legs, alam ko, mahilig din na mag-cross legs eh. Pero wag masyadong madalas. Yung nakaganon ka lagi. Gusto mo, D4 siguro, okay naman. Pero yung laging naka-cross, minsan nakakataas ng blood pressure yan, nakakaipit din ng ugat. Isa pa, yung natutulog ng ganito, pagpadala mo sa anak nyo, pag lagi mo tinutulugan yung kamay mo, bumili ka na lang ng unan. Kasi baka bukas hindi mo na magalaw yung kamay mo, kaya manhid yan, na tamaan mo yung artery, nataramaan mo yung nerve, kaya manhid yan. Huwag mong gamiting unan. Lalo na natutulog tayo. Isang araw nakatulog ako, nakatabingi. Sumakit likod ko. So, gusto natin yung katawan mo diretso, maluwag. Huwag mo ipitin yung paa, huwag mo ipitin yung kamay, kung ano mang pag-iipit na ginagawa nyo sa katawan nyo. O masyadong tabingi. Isa pa, tight pants. Diba? Alam ko, sexy, yung masikip na pantalon, hindi po maganda. May nangyari nga sa Australia, yung babae, ang sikip ng, maong. Ang sikip ng maong niya, nag-squat pa siya. Siyempre, nagtatrabaho siya. Pag squat niya ng ilang oras, sikip ng maong na ospital, muntik maputol yung paa. Oo, inipit mo eh. Ang sikip ng pants mo, inipit mo yung daloy ng dugo, tapos nagtalungko ka pa, nag-squat ka, naipit lalo, ilang oras, mamatay yung paa mo. Diba? Ayaw natin yon. Yung malakas maglasing. Lasing na lasing, bagsak. Hindi mo alam, nakagano na yung kamay, nakaano na yung ulo. Hindi po maganda. Actually, yung mga makakapal yung wallet, yung sobrang kapal ng wallet dito, merong fat wallet syndrome. Ako, di ako naglalagay ng wallet ngayon eh. Kasi pag naglagay ka ng wallet dito sa may puwet mo, pag upo mo, may ipit din yun. Isa pa, pag may silya, pag sa campaign nga may silya, ayaw natin yung silyang walang kutsyon, di ba? Masakit sa puwet nun, di ba? Parang ganito, ayaw mong silyang walang kutsyon. Yan, no? Kailangan silya mo, may kutsyon. Okay, pag walang kutsyon, ang sakit niya, no? Manhid na yung puwet mo niyan, so dito mas maganda. Kahit sa pagtulog sa gabi, ayoko rin yung masyadong matigas. Kailangan medyo may konting lambot kasi ayaw mo maipit eh. Ayaw mo maipit yung katawan mo, So, yan yung mga basically na alam nyo ng bawal. Ngayon ito, 10 tips na gagawin para gumanda yung circulation nyo. Dito muna tayo sa home remedies. Mamaya na yung gamutan.
Number 1, ituturo sa akin. May varicose din kasi ako. Ang sabi, keep on moving. Number 1, galaw lang ng galaw. Galaw mo yung paa mo. Galawin mo to. Gawin mo yan. Tinatap-tap ko paa mo. Galaw-galawin. Kayo nanonood dyan, ha? Baka magbara yung dugo sa paa. Pumunta sa lungs. Pulmonary embolism yun. Lagot tayo. Nakakatepok ang pulmonary embolism. Ayaw natin yun. Yung biglang namamatay sa ospital, pulmonary embolism yun eh. Kaya binibigyan ng pampalabnaw ng dugo ang mga pasyente after operation, after COVID. So keep on moving. Gusto ko yung malikot. Habang nagtetelepono, galaw-galaw, sipa-sipa, tayo-tayo. Huwag kayong mag-meeting ng 1 oras, 2 oras. O pag may meeting, 30 minutes, tumayo ka na, hayaan mo magalit yung ano. Tayo ka lang sandali, sipa-sipa, upo ka ulit. 1 oras nakaupo, hindi maganda. 3 oras hindi nakaupo, hindi po maganda. Matagal nakaupo, mabilis mamatay. May pag-aaral yan. Matagal nakaupo, mabilis mamatay. Maikli ang buhay. So, galaw-galaw. Paano ang mga bata sa school? Paano yung mga pakinggan nyo na lang yung tips ko. Di pa tayo-tayuin muna yung bata. Pag nagmi-meeting, pwede naman 30 minutes, 1 hour stretch muna kayo. Number 2, yung mga may varicose, may manas, pwede sa tanghali, taas nyo konti yung paa nyo. Elevate, higa sandali, taas ang paa, mga 30 minutes, 1 hour, para at least bumaba muna yung manas, bumaba muna yung dugo doon. Number 3, stretching is very important. Kasi pag masikip ang katawan, masikip ang likod, hindi ka nag-i-stretch, lalong di gaganda yung daloy ng dugo. Stretching. Yung iba nag-yoga, maganda yung yoga pero hindi ko kaya yung yoga. Yoga, stretching, that's a third tip, very important. Number 4, maraming tubig. Okay? 10 glasses, 12 glasses. Basta walang sakit sa puso. Maraming tubig kasi kailangan hydrated ka. At may bagong pag-aaral. Ganda nito pag-aaral. Cardiologist ako, alam ko itong study na to. Bagong study. Yung mga mahina uminom ng tubig nung bata sila, yun ang nagkaka-heart failure. Parang nahihirapan ang katawan pag dehydrated. Dehydrated, lagi nagtitipid yung katawan mo ng tubig kasi ayaw mo uminom ng tubig, nahihirapan yung puso. Kaya na-heart failure. May pag-aaral yan. 2021 study. And number 5, compression stockings. Meron akong compression stockings. Minsan sinusuot ko, minsan hindi. Yung masikip na medyas. Hirap isuot. Pero sinusuot yun sa umaga. Sa umaga, para at least maakyat yung may kanya-kanyang sikip yan May mild, moderate, at severe na sikip. Meron sa drugstore, meron sa special store, compression stocking. I'm sure sa mga Lazada, Shopee, meron yan. Number 6, pwede ka pa massage. Yung masahe sa paa. Kaya ito manas, may masaheng pataas Pataas lang yung masahe sa paa. Always up. Ito yung paa nyo, huwag pababa. May ugat ka na dito, binaba mo. Paakyat, para lumiit yung paakyat. Kahit sa mukha, pataas. Sa mga babae, para hindi, ito, magandang tip pa naglalagay ng lotion, huwag nyo i-double chin, huwag nyo i-ganon, tatanda lalo, taas mo lang. Kasi gravity, kaya tayo tumatanda. Bagsak to, bagsak mata, bagsak ang double chin. Kaya pataas lagi. Pati sa to, pataas. Swabe lang masahe. Number 7, pwede maligo. Pag naliligo, actually, ito a secret. Pag cold shower o malamig na panahon, nagko-constrict ang mga vein, mas lumiliit yung mga varicose veins. Kung malamig. Kung mainit, mas nagbubuka. Pero kung habang naliligo, pwede naman parang maggalaw lang or gumanda lang circulation konti. Cold or hot, ako gusto ko maligam-gam Number 8, healthy foods. Siyempre, garlic, bawang, may tulong sa circulation, pampababa ng cholesterol, isda, omega-3, vegetables, napakaganda, yung mga high fiber para malambot ang dumi. Pag malambot ang dumi, hindi ka iire, hindi rin magbabara. Okay? Hindi lang sa dumi, pati sa circulation, may tulong din. Citrus fruits, yung mga maasim, lemon, dalandan, orange, pinya, may antioxidant. Number 9, syempre, quit smoking. Sa mga naninigarilyo, di ba? Naninigarilyo, talaga binabara nyo yung ugat nyo, obviously. Talaga pambara ng ugat yung sigarilyo. At yung passive smoking. Number 10, lose weight. Kasi kung overweight ka, syempre masikip
sikip ng pants mo, yung tiyan mo, iniipit yung, di ba yung taba, nakabalot ng taba, yung bituka natin, yung atay natin, tapos naiipit yung, baka maipit yung mga ugat eh. Hindi man naiipit, pero syempre, mas mataba, mas maiipit yan. Okay? So basically yun po, 10 tips at magpapa-check up kung may sakit talaga, may heart failure, may kidney problem, may brain problem, o possible may stroke, papacheck tayo sa doktor, pwedeng cardiologist, neurologist, pwedeng endocrinologist. Okay? So, sana nakatulong tong video ko. Balikan nyo na lang po pag hindi nyo nakita. Okay? Maraming sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you sa lahat ng mga OFWs, PhilAm, at sa ibang mga kababayan natin. God bless po.